Isiniwalat ngayon ng ating mga kababayang OFW na tila mayroong nagaganap na dayaan sa kanilang pagboto. Mabuti na nga lang mayroon silang mga screenshots ng kanilang mga ibinoto. Tulad na lamang ng nangyari sa ating kababayang OFW na si Jefferson Salazar Bonoan. Ang ibinoto nga niya ay ang PDP laban senatorial slate. Pero nang i-verify na niya ang kanyang mga ibinoto, iniska ng kanyang QR code. Laking gulat niya na ang lumabas sa resulta ay ang mga alyansa ng Bagong Pilipinas ni BBM. Makikita dyan si Erwin Tulfo, Abalos, Ben Tulfo. Nakasama pa si Manny Pacquiao. Abay si Kiko Pangilinan din. Naiboto? Kagulat-gulat nga daw na naiboto niya si Franz Castro. Ayon pa sa kanyang post, "Today, I exercised my right to vote as an overseas Filipino worker here in Singapore, and it is the first time that I voted online. I believe that it is my right to verify that my votes were cast correctly, but I am so disappointed that I couldn't verify it. The portal shows a QR code after voting, and it states that you can verify your ballot has been cast correctly at any moment using the following QR code. But when I scanned the QR code, it doesn't show names of the candidates that I voted. Instead, it shows some names which I didn't vote." So the question now in the COMELEC, how can you show us of the values that our votes were cast correctly? Unlike the past elections, we can see receipts after the ballots were inserted in PICO's machine. We, OFWs, have the right to know, and we are not blind of what's going on in our beloved country, Philippines. Refer on the screenshots attached and judge it yourself. Hindi lamang isang nakaranas. Ang sabi nito, nakakatakot lang kasi may PBBM na nakalagay sa balota ko. Hindi ko naman binoto yung party list na yan. At sa resulta ng kanyang balota, kitang-kita, mayroon niyang PBBM. Sa ngayon ay wala pang sagot ang COMELEC hinggil sa issue na ito at siyang todo reklamo ng ating mga kababayang OFW dahil nga ang taong ibinoto nila ay pagkatapos nilang bumoto, ibang nakalagay na pangalan. Kaya nga ba sila confident na makakapasok ang Magic 12 daw kuno ni BBM? Ano na naman kaya ang isasagot ng COMELEC patungkol dito? Itinanggi ni Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa akusasyong scripted ang pamamaril sa kanya noong nakaraang linggo. Ang 7 pulis naman na persons of interest hindi pa pwedeng ma-inquest dahil wala pang direktang ebidensya laban sa kanila. Hinihintay pa ng Leyte Provincial Police ang resulta ng forensic investigation sa 7 police or MOC na tinukoy nilang persons of interest sa pamamaril kay Albuera Leyte mayoral candidate Kerwin Espinosa. Pero sabi ng Leyte PPO, hindi pwedeng idaan sa inquest proceedings ang mga POI. Base raw ito sa konsultasyon ng Special Investigation Team sa legal team ng pulisya. Technically, wala sila sa crime scene at wala pong direktang evidence sa atin ngayon at wala rin pong direktang testimony na magturo kung sino sa kanila ang involved sa krimen. Inaasahang lalabas ng forensic results gaya ng ballistic examination at paraffin test. Magiging gabay ito sa posibleng pagsasampa ng reklamong paglabag sa Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Frustrated Murder laban sa mga POI. Nagpapagaling pa si Espinosa na nahagip ng bala sa itaas ng dibdib na lumabas sa kanang balikat. Tinitiyak naman ng Police Regional Office 8 at Leyte Police Provincial Office na walang whitewash sa pagsisiyasat na ginagawa nila. Ang Leyte Police Provincial Office ay it is committed sa thorough evidence-based and impartial investigation based po on established policies. Sinagot ni Espinosa ang sinabi ni Leyte 4th District Representative Richard Gomez na scripted at ambush miraw ang nangyari at hindi maganda ang kanyang acting. Hindi naman to acting, hindi naman ako tulad sa kanya na artista eh. Bakit nandoon ang mga kapulisan niya, city director pa ang nandoon at ang mga intel? Ha? Sagutin mo yung Richard Gomez. Bakit nandoon? Inutusan mo ba?
Wala raw komento si Congressman Gomez sa pahayag na ito ni Espinosa, pero una na niyang sinabing nangangalap siya ng mga impormasyon at inaalam ang timeline o pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Alam nyo mga Lods, for this time around, gamitin natin ang utak natin at wag yung puso or yung damdamin. Kasi, di ba, si Bam at saka si Kiko ay paunti-unting nakakapasok na sa Magic 12 sa mga surveys. And alam naman natin na kailangan natin magkaroon ng mga bagong senador na hindi papabor sa impeachment ni VP Inday. Kaya para sa akin, mag-additional talaga tayo ng 2. Diba? Duterte, okay na yon. Then, dagdagan natin ng 2. May mga haka-haka na i-endorso ni VP Inday si Senator Amy at saka si Camille Villar. But anyway, yung 2 yan ay mga matatalik na kaibigan talaga ni VP Inday. Like Senator Amy, never naman niyang binitawan ng mga Duterte, di ba? Kahit sabihin pa natin na pakitang ano lang, di ba? Pakitang tao lang or political move lang ni Senator Amy, pero mag-amina na tayo, di ba? At least nakikita natin na may hakbang na ginagawa si Senator Amy para mapanagot at mabigyan niya ng hustisya ang pagdakip kay Tatay Digong. Ang kasalanan lang talaga ni Senator Amy Marcos siya. Yun yung mahirap no? Yun yung talaga yung mahirap Pero kung pagkakaibigan, pagkasolid, kita mo naman, hindi naman bumaluktot si Senator Amy sa mga Duterte at kay VP Inday. And yon si Camille Villar din, 'di ba? Ang mga Villar ay magkaibigan din yan sila ng mga Duterte. At never ako nakarinig ng mga masasamang salita na binitawan ng mga Villar against sa mga Duterte. Ang pagkakamali lang ni Camille Villar, simula pa lang sumasama-sama siya doon sa alyansa. 'Di ba? Dapat hindi talaga siya sumama. Pero magandang impact na rin yan mga Lods pag kinonsider ni Camille Villar na si VP Inday na lang ang mag-e-endorse sa kanya at tatalikuran niya or bibitawan niya ang alyansa, malaking factor yan. Negative impression ang makukuha ng alyansa. Kasi Senator Amy, kumalas na. 'Di ba? Imagine mo, simula pa lang nagsikalasa na. So, pangit ang image. So kayo mga Lods, basta, dagdag kayo ng 2 at yung 2 dapat na idadagdag nyo ay hindi pabor sa impeachment ni VP Inday. Na makakaasa tayong poprotektahan nila si VP Inday. Sino dito yung natatawa doon sa gimmick ni Kiko Maching? Yung kanin, nilagay niya sa takip ng kaldero. Tapos, yung kanin, nilagyan niya ng sabaw, gatas daw yun Gatas daw yun ng kalabaw. Tapos, yung kanin na may gatas ng kalabaw, nilagyan ng asin. Kung di ka naman nuknukan ng Diyos ko. Grabe, eleksyon na talaga. Alam niyo mga Lods, kaya hindi na sila nananalo Kasi yung mga gimmick nila, di ba yung mga gimmick nila, ginagawa nilang ang mga manonood sa kanila. Walang-wala talaga kayo sa mga Duterte. Never yan ginawa ng mga Duterte. Yung di ba? At kung ano-anong mga gimmick na pinaggagawa para lang manalo sa eleksyon, hindi yan ginagawa ng mga Duterte. Di ba? Ang sa mga Duterte, resulta. Binoboto sila ng tao dahil sa kanilang leadership at nagawa. Ganun yun, Kiko! Ano ang masasabi ninyo mga kasweets sa reklamo ng ating mga kababayang OFW na sila ay bumoto ng kanilang nais pero pagkatapos ng kanilang pagboto at verification na ng kanilang balota, iba ang pangalan na lumabas.